Blessed Sunday, mga kapamuso. Kamusta po ang mga kapamuso? Yes, malapit na lumitaw si Jose Marichan. Ilang buwan na lamang at Berna. At ngayon po ay tayo ay nagpapatuloy ngayon sa ating pangangaral ng ating salita ng Diyos sa bagong series po natin na yung nasa taas. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Mahilig pa kasi sa minute to win it na laro. Pero ngayon, min it to win it. So, yun po ang ating series na ang una po nating tatalakayin ngayon ay yung kailangan na minimin talaga natin ay yung sincere repentance. O tunay na pagsisisi. At ito po yung mahalaga ngayon, lalong-lalo na ngayon at ating first Sunday. Ibig sabihin, ano pong meron pag first Sunday? Communion natin. At mahalaga rin po na from time to time na nare-remind tayo about sa pagiging sincero. Alam na natin pag sinabing mean it, totohanin mo, seryosohin mo, maging sincero ka, panindigan mo. Yun ang sinasabing mean it. At napakahalaga, again, babalikan natin, isa sa kailangan natin na talagang minimin natin ay yung ating tinatawag na repentance. So, kadalasan, pagka yung umiiyak, di ba, kadalasan yun yung ating talagang nagsisisi to kasi umiiyak. Pero ito, wala naman tong kinalaman tong picture na ito, pero siguro sikat to last year eh. Tingnan natin. Ay, ayaw gumana. Isa pa. Pag napapahinga kanina gumagana na. Ayan na. Yan. Kilala niyo ba yan? Mga nagsiiyakan, Kaya yung mga ikakasal ngayon, mga bang ikakasal ngayong taon? Sabi kay Gerald, safe, buti na lang. Ngumiti si Gerald. Kaya si Gerald, lahat yan, mga nag-iyakan. So ngayon, pero sila ay mga naghiwalayan na. Showbiz muna tayo, masyado tayong pagod na tayo sa politika. Nakakapagod. So, pero yun nga, ano yung gusto nating ipunto rito? Ang pag-iyak, it's a normal thing, isang emosyon siya. Pero ang pag-iyak ay hindi rin siya pagpapakita ng na talagang sometimes you really mean something. Sabi nga napanood ko kahapon about sa si Adonis, yung isang vlogger na about sa banda, sa music, and about nagpapayo rin siya about sa praise leading. Ano ba ang goal ng worship leaders? Magpaiyak, sabi niya ganon. Pero hindi yun totoo, sabi niya ganon. Kasi hindi natin goal magpaiyak. Kasi ang iyak is just an emotion. Pero ang pinakamahalaga, kahit masaya ka, nakakangiti ka, yung puso mo. At dito rin sa pagiging sincere sa pagsisisi. At dito, mahalaga na makita natin yung isang napakagandang istorya ng halimbawa na magandang tularan natin sa Luke chapter 19. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin natin ito. Sino kaya, may idea ba kayo kung sino ang main character natin dito? So, basahin natin, verse 10, 1, 2, 3, go! Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sino kaya ang main character dito? Siya yung pinakamatangkad. Pinakamatangkad, kabaliktaran po yun sa Bible. Walang iba si Zacchaeus. So tingnan natin, siya ay magandang halimbawa ng tunay na pagsisisi. That he meant kung ano yung kanyang ipinahayag, ang kanyang paglapit sa Panginoon. At ito'y maganda. Kasi from time to time, di ba, parang minsan napapagod na tayo sa sarili natin. Parang paulit-ulit na lang ako humingi ng sorry kay Lord. Parang paulit-ulit na lang ako humingi ng sorry sa kapwa ko, sa kaibigan ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, sa teacher ko. Pero magandang maunawaan natin. Paano ba natin masasabi that we really mean what we say? That we really mean yung ating apology. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat sa aral na ito na aming muling matututunan sa buhay po ni Zacchaeus, Panginoong Diyos. Kaya Lord, kami po'y lahat dito lumalapit sa iyo. Kami pong lahat, Panginoon, ay naririto dahil lahat kami ay nagpahayag ng pananampalataya sa iyo at syempre pagsisisi, Panginoon. Kaya magandang reminder din po ito sa amin, Panginoon, na patunayan namin ang aming tunay na naghanap na pagsisisi, Panginoon, sa pamamagitan ng halimbawa sa istorya na ito, Panginoong Diyos. Mangusap po kayo sa aming puso o banal na espiritu. At lahat mamaya, Panginoon,
ay aming ilapit sa iyo, idulog sa iyo sa aming pagpapaalala, Panginoon, pag-alaala ng iyong kamatayan, Panginoong Hesus, sa pagbabahagi namin ng komunyon mamaya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung lahat ay maaari na pong umupo. So bago natin talakayin yung sinabi ni Jesus Christ dito, yung kanyang conclusion, nung nakausap niya nung pumunta na siya sa bahay ni Zacchaeus, meron dito sinabi si John the Baptist. Yan. Sa Matthew chapter 3, verse 8. Sabi dito, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Ano ba yung nangyayari dito? Hindi pa lumilitaw si Lord Jesus Christ dito. Unang lumitaw si Jesus Christ, chapter 1, ipinanganak siya. Chapter 2, binisita siya ng mga pantas. And then chapter 3, tumalon na yung buhay niya mula dun sa pagiging sanggol ni Jesus Christ na 2 years old. Chapter 3, he was 30 years old na rito, si Jesus Christ. Pero lumitaw dito si John the Baptist na kamag-anak. Magkamag-anak sila ni Jesus Christ. At siya ay nangangaral. At sa kanyang pangangaral, ang mensahe ay pagsisisi. At nung may mga lumalapit na mga religious leaders pa talaga yung nasabihan nito, no? Sabi, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay. Ang pagsisisi ay hindi lamang sa salita. Higit lalo't sa lahat, ito ay may kapangyarihan at mas nakikita sa ating buhay. Madaling magsabing, I love you. Madaling magsabi, mahalaga ka sa akin. Pero nagkakatalo pa rin sa gawa. Madaling magsabing, I am sorry. Naalala niyo yun? Hello, Garci. Di ba? I am sorry. Pero malinaw dito, sa inyong buhay, kailangan makita ang tunay na pagsisisi. At dito makikita natin ang magandang halimbawa ni Zacchaeus. Paano natin maipapakita yung sincere repentance before God? At ito po yung magiging sa ating kapwa. Number 1, bilisan na natin. 1, 2, 3, go. Yan ang tunay na pagsisisi. Ang unang magiging tugon natin, sisikapin nating lumapit sa Diyos. Hindi lumayo. Makikita natin dito sa Luke chapter 19 verses 1 to 4. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Ang Jericho ay bandang side ng Jordan. So as usual, ito yung normal na ginagawa ni Lord Jesus Christ. Araw-araw siya ay naglalakad-lakad, hindi para maglaboy, kundi magpahayag ng mabuting balita. At dito napunta sa Jericho, kung saan may makikita tayong ang ating main character, bukod kay Lord Jesus Christ. Yan, sabi dito sa verse 2, may isang taong roong ang pangalan ay Zacchaeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sa panahon natin, ito ay BIR. So kaya alam niyo po, kaya sa batas natin, ang ating mga officers, ating mga politiko, nire-required sila na mag-submit ng kanilang tinatawag na SALN. Alam niyo ba yan? Yung assets and liabilities. Kailangan isubmit nila yan. Bakit? Yan kasi yung pang-background check. Pang-check natin kung yung mga leaders natin ay mga nagnanakaw. Kaso nga lang, sadly, nung nakaraang administration, totoo naman ito, no? Yung nakaraang ombudsman, tinanggal nila, hindi nila ni-require yung pag-check sa SALN para ma-check. Kaya tayo, no, mga nangbabayad ng buwis, i-require natin ng mga leaders natin. Huwag tayong maging faithful sa mga political leaders. Kung kailangan mapanagot sila. Kasi dito po, no, ito history na. 2,000 years ago na ito. Talagang ang pera, ang pagmamahal sa pera. Pag mahal mo ang pera, makakagawa ka ng mali. At si Zacchaeo ay hindi siya exemption dito. Siya ihalimbawa ng pagnanakaw. Yes, nagnakaw po talaga siya. Kaya siya yumaman. At siya yung maniningil ng buwis. Dalawa po yung kasalanan niya dito. Unang-una, bukod sa pagnanakaw,
which is talagang matinding kasalanan na ito, kaya marami hong galit sa kanya. Normal tayong lahat, nung nalaman natin ng corruption sa DPWH, galit tayo. Pag may na-o-hospital, walang makapag-aral, kapag kinakapos tayo, mas nararamdaman natin ng corruption. Pag may mga lumilindol, nasisira mga building agad, nasisira mga kalsada agad, grabe naman yung corruption na yan. Talagang magagalit tayo. Pero ito yung number 1 na kasalanan ni Zaccheo. Isa siyang magnanakaw. Pangalawa, bukod siya sa magnanakaw, tinalikuran niya yung kanyang katapatan sa kanyang bansa. Parang ganun, parang sitwasyon din natin sa bansa natin, ano? May mga kampi sa China, may mga makabayan pa rin. Kasi para ikaw ay maging maniningil ng buwis, kailangan mong sumumpa ng katapatan sa gobyerno ng Romano. Kaya nga, nung tinawag ni Jesus Christ, yung kanyang mga apostol, isa doon si Mateo, tsaka yung Simon the Zealot, hindi si Simon Peter, Simon the Zealot o Simon na makabayan, para naghahanap ng away si Lord Jesus Christ, no? Pero pat mo pinagsama, hindi pwedeng magsama yan kasi makabayan at isa naman, traidor kung tawagin. Pero alam natin, yun ang purpose ni Lord Jesus Christ, healing, restoration of relationship. At nagawa niya yun, di ba? So dito, talagang matindi, marami hong galit kay Zaccheo. So pandak ka na, marami ka pang ginawang kamalian, di ba? Lahat na lang ng pwedeng panlalaki. Siguro kung uso social media dito, ang dami-dami na siguro ipopost sa kanya. Di ba? So yung iba, siguro nabibigla, pandak gawin natin politically correct. Ano ba tawag? Vertically challenge. Yan. Pag ayaw niyang tawagin ng pandak, sabi nga vertically challenge. Para medyo maganda yung tawag. So tingnan natin, sabi dito sa verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Yun pa rin. Pero makikita natin dito, sinikap niyang makita si Jesus. Ano yung matututunan natin dito? Ano yung makikita natin kay Zacchaeus dito? Mga kapamuso, wag nating hatulan, i-conclude na yung tao ay wala nang pag-asang magbago. Kahit anong sama nung tao, maaring katulad ni Zacchaeus ito, deep inside, meron siyang longing na magbago. Di parang tayo lang din, di ba? Na kahit na paulit-ulit na ginagawa natin, minsan yung kasalanan, paulit-ulit tayong bumabagsak. Pero deep inside, Lord, pagod na ako dito. Lagi na akong bumabagsak. At dito, bakit sinisikap ni Zaccheo na mapalapit kay Jesus? Malamang nabalitaan niya na yung pag-asa, yung mabuting balita na ipinapangaral ni Jesus. At si Zacchaeus, wala siyang ibang nais kundi makita. Wala na siyang kapag-asa eh. Ang liit-liit niya eh. Ang tatangkad ng mga nasa paligid niya. Anong magiging problema? So nag-effort pa rin siya. Sabi dito, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Siya'y umakyat sa puno. Hindi naman ito masyadong matangkad na puno, pero enough lang para makita siya ni Lord Jesus Christ. At habang, nauna siya, ang daming-daming tao. Just imagine, di ba, yung nakaraan, parang siguro parang pumunta yung F4. Sino ba, may nanood ba dito ng F4? Di ba, yung mga batang 90s. Yan, wala tayong pang bayad sa concert no? Pero siguro kung mga fanboy tsaka mga fangirl ng F4. So kaya, di ba pag yung mga sikat na tao ngayon, sikat ngayon si Alex Ayala. First time in the history, papasok siya sa round of 16 sa tennis. Di ba yung mga sikat na tao talagang dinudumog. Si Lord Jesus Christ, dinudumog siya. Sikat siya. Dahil hindi lamang sa kanyang pangangaral, kundi sa himala. At dito, si Zacchaeus, naniniwala ako, hindi naman siguro ito ihiling kay Jesus Christ na tumangkad siya, no? Siguro, hindi naman siguro yung kanyang magiging prayer request. Patangkarin mo naman ako. So later on, makikita natin kung ano talaga yung desire niya. At si Zacchaeus, ang lahat ng tao, ang nakikita sa kanya, masama tong tao. Magnanakaw to, traidor to ng bayan. Pero kay Lord Jesus Christ, pag ikaw ay lumapit sa Kanya, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, nakikita ng Diyos yung sincerity mo. Kaya nga, mean it to win it. Kaya ang unang hakbang po, pag tayo po bumabagsak sa pagkakasala, o kaya meron tayong mga kakilala na nag-i-struggle sa kasalanan, ang unang-unang ipapayo natin, lumapit sa Diyos.
Yan talaga ang unang hakbang, hindi paglayo. Ako maraming beses na before, nung bata-bata pa akong Kristiyano, na ayoko ng, yung kanina, yung narinig nating testimony, yung, di ba, yung bago sa ating worship service, na parang ayaw na nating mag-church. Dumating din ako sa ganung pagkakataon. Pero bakit ako dumatong sa ganung pagkakataon? Kasi feeling ko paulit-ulit lang ako nakakagawa ng kasalanan. I don't deserve this. I don't deserve the grace of God. Ganun yung thought. Pero mali pala yun. The first thing that we need to do when we struggle, draw near to God. The first thing that we need to do pag tayo na-i-stress, draw near to God. The first thing that we need to do pag tayo nagugulumihanan, lumapit ka sa Diyos. The first thing that we need to do, nahihirapan ka magpatawad, lumapit ka sa Diyos. Lahat po ay lumapit sa Diyos. Lahat yan ang unang-unang hakbang na kailangan nating gawin. Kapos ka sa pera, lumapit ka sa Diyos. Lahat ng sitwasyon, draw near to God first. First, God. Yan ang laging unang-una dapat. Kaya nga merong church, di ba? Jesus first ang pangalan nila. Kasi yun talaga ang kailangan natin. At ito'y pinatunayan ni Zacchaeus. Pinatunayan niya ang kanyang pagsisisi nang siya po'y nagsikap na lumapit kay Jesus. Kahit na sobrang dami ng mga tao, kahit na vertically challenged siya, ano ginawa niya? Hindi siya nakontento. Umakyat siya sa puno. Tayo, ano ba yung mga struggles natin sa paglapit sa Diyos? Ano ba yung nagiging hadlang? Dapat kahit anumang hadlang, sisikapin natin na mapagtagumpayan ang hadlang. Meron talagang hadlang. Minsan, di ba, may mga hadlang pag Sunday, parang maaring puyat ka, or maaring sobrang emotionally down ka. Lord, parang tinatamad ako mag-worship service ngayon, parang tinatamad ako umattend. Alam na natin mali yun. That thought is not from God. Ano man yung nararamdaman natin, ano man ang sitwasyon natin, the first thing that we need to do, ano ang kailangan? Lakasan natin. 1, 2, 3, go! Lumapit kay Jesus. And then, pero ang paglapit kay Jesus, yun ay unang hakbang pa lamang. Merong pangalawang hakbang na kailangan natin makita rito. Paano pinatunayan ni Zacchaeus? Basahin natin, number 2. 1, 2, 3, go! Yan. Anong kaibahan nito sa una? Yung isa, lumapit ka kay Jesus. Lumapit ka sa Diyos. Ito naman, tinanggap mo na si Jesus. Ano yung malalim na kahulugan nito? Yung isa, nasa katabi mo lang eh. Pero ito, nung tinanggap mo na, nasa loob mo na. Ibig sabihin, hindi ka na lamang malapit sa Kanya, kundi kinikilala mo na ang Kanyang pagkapanginoon. Ibig sabihin, nung araw na tinanggap mo si Jesus, hindi na lamang siya iyong tagapagligtas. Tinatanggap mo na rin ang Kanyang pagkapanginoon, ang bahagi niya sa buhay mo. Kaya nga, di ba, merong kanta, di ba? God is my portion. Bahagi na siya ng buhay mo. Siya buong pagkatao na natin, kung tutuusin, siya yung buhay natin. So dito makikita natin sa story ni Zacchaeus, sa verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad. Kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. So nakikita natin dito, si Jesus ay merong imbitasyon. Di ba lagi nating naririnig, lagi nating sinasabi, we need to invite Lord Jesus Christ in our lives. But the truth is, bago pa man natin imbitahan si Jesus, matagal na siyang merong imbitasyon sa atin. Siya na ang unang nag-imbita. Parang wala itong kaibahan sa sinabi sa 1 John chapter 4 verse 19. Bago tayo umibig, bago natin inibig si Jesus, bago natin inibig ang Diyos, sino muna ang umibig sa atin? Ang Diyos muna ang unang umibig sa atin. Bago natin inimbitahan si Jesus sa buhay natin, si Jesus muna ang unang nag-iimbita. At yun ang dahilan kung bakit tayo lumalabas. Bakit tayo lumalabas? Noong nakaraang last week, June 28, anong ginawa natin? Meron tayong Care Flock Outreach. Kasi yun ay bahagi ng pagsunod natin because we want people to be invited. We want people na gusto natin silang imbitahan. Kasi si Jesus ang nag-iimbita. Anong pinapakita nito?
the desire of God na magkaroon ng relationship sa kahit sa pinakamasamang tao pa. Yung desire ni Lord Jesus Christ na baguhin ang buhay ng isang tao na maaring sa tingin ng ibang tao ay wala ng pag-asa. Pero ito, nakita ni Jesus, si Zacchaeus, ang puso niya. Merong desire. At totoo ang kanyang pagsisisi. Hindi man sabihin ni Zacchaeus, wala pa siyang sinasabing salita dito. Jesus, nagsisisi ako, wala pang ganon. Wala kayong mababasang ganon. Pero ano ba yung sabi sa Psalms 139 verse 4? Bago mo pa ibuka ang bibig mo, alam na ng Diyos ang sasabihin mo. Bago mo pa ibuka ang bibig mo, alam na ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. At kitang-kita ni Jesus ang puso ni Zacchaeus. Kitang-kita ng Diyos ang puso natin. Maaring merong puso dito sa atin na down, emotionally down. Na alam ng Diyos yung situation natin. Ano yung ginawa ni Zacchaeus dito? Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Tignan natin unang-una yung verse 6, Na-imagine yung excitement niya. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus. Siguro, tumalon pa siguro ito, no? O kaya kung uso siguro yung mga Islaman dito, no? Baka tumalon to sa mga tao. But just imagine, Kayo ba excited ba kayo every Sunday? Parang mahina, Yes? Parang yung ngiti nyo, totoo ba yan? Excited ba kayo every Sunday? Yeah! You need to mean it to win it. Okay, mean it Kaya kailangan excited kayo every Sunday, At dito makikita natin, later on makikita natin meron tayong reason to be excited. Si Zacchaeus, nakita natin yung kanyang excitement. Bakit? He was longing for love. He was longing for God. Nagmamadali siyang bumaba. At tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. This is a picture of letting Jesus to come in your life. Personal ito Kahit sa atin naman, di ba? Hindi tayo basta-basta nagpapapasok ng tao sa bahay natin. Lalong-lalo na kung matakaw yan. Imagine nyo, ilan nung kasama ni Jesus Christ? Sige, tanggalin na natin iba pang mga disipulo. Mga apostol, 12 sila. Ibig sabihin niya, magpapakain ka. Tapos meron pa mga parang mga Filipino culture, di ba? Yung isang barangay, pag may kinasal, nung unang panahon, isang barangay nakikikain, ubos agad yung lechon, yung kinasal, hindi pa kumakain ng lechon, ubos na So parang ganun Kasi makikita natin dito later on, may iba pang mga tao sa loob ng bahay, may mga pariseo, iba't ibang uri ng tao. Pag tinanggap mo sa bahay, gulong bahay mo. Pero ito yung desire talaga ni Zacchaeus. Kung ang tingin ng ibang tao si Zacchaeus, wala ng pag-asa, salot ng lipunan, si Jesus Christ, ito yung nagdurugong puso na kailangan kong imbitahan. Pero kailangan, imbitahan din natin si Jesus. Kasi ito ang problema. Nag-iimbita si Jesus. Ang problema, invited ba si Jesus sa buhay natin? Meron dalawang choices si Zacchaeus dito. Sapat na makalapit siya kay Jesus. Okay na yun, check na yun Pero ibang usapan, papasukin mo si Jesus sa buhay mo. At tayong mga Kristiyano, again, ang pagiging Kristiyano, hindi ito nagtatapos sa araw na tinanggap mo si Jesus. Panginoong Jesus, you are my Lord. Mas nagkakaroon ito ng impact, nakikita sa buhay natin. Madaling sabihin yung pagiging self-professed Christian, madali yun Pero, paano natin masusukat? Sukatin natin yung sarili natin. Yung buhay natin pag tayo na yung mag-isa. Pag tayo na mag-isa sa kwarto, pag tayo na mag-isa sa trabaho, pag tayo na mag-isa sa lahat ng pinupuntahan natin. Si Jesus pa rin ba ang Panginoon ng buhay natin? At ito ang malalim na kahulugan ng pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin. Sabi pa dito sa verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. At minsan
Ito yung mahirap. Pag ikaw yung tipo ng tao na stereotype ka na, ay, wala nang pag-asa magbago yan. Minsan, yung mga tao sa paligid mo, hindi agad-agad maniniwala eh. Ay, wala nang pag-asa yan. Hindi na magbabago yan. May mga taong makikichismis sa'yo. At dito, no, si Jesus Christ, yung unang-unang chinichismis nila pa. Alam nila makasalanan tong taong ito ah. Bakit niya pinupuntahan yan? Pero that's the point. Jesus came here to seek the lost. And verse 7, ito po no, so ikwento ko lang sa inyo yung Matthew chapter 3:11. Binasa natin kanina yung sa verse 8 kanina. Patunayan muna ninyo ang inyong pagsisisi sa pamamagitan ng inyong buhay. So dito po sa verse 11 ng Matthew chapter 3, kasi ang punto natin dito, patunayan ang pagsisisi sa pagtanggap kay Jesus sa iyong buhay. Yes, si Jesus po ang kailangan natin. Hindi po sapat na nagsisisi lang tayo verbally at tayo yung sa buhay natin. Kailangan po number 1 sa pagsisisi natin, laging included po si Jesus. Bakit? Kasi yung forgiveness of sins na kay Lord Jesus Christ lamang. Pwedeng magbago talaga ang buhay mo. Nagsisi ka. Pero hindi kompleto kung wala si Jesus sa buhay natin. Kasi si Jesus yung susi ng kapatawaran. Sabi dito sa verse 11, binabautismuhan ko kayo. Ito yung nagsasalita dito, si John the Baptist. Again, we are inviting you sa mga gusto pong magpabaptize. So pwede na po kayo magpa-register mamaya. July 5 na ngayon, di ba? Yan. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalya. Sino po yung tinutukoy dito? Si Lord Jesus Christ. Kaya ang pangumpleto po sa pagsisisi natin ay ang pagtanggap natin sa buhay kay Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, tatamuhin natin ang banal na Espiritu. Pag nasa atin na ang banal na Espiritu, lilinisin tayo ng Diyos. Lilinisin tayo mula sa ating mga kasalanan at talagang mararanasan natin ang kapatawaran. But you need to mean it. Talagang mula sa puso natin ang pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. And number 3, napakahalaga nito. 1, 2, 3, go! Patunayan ang pagsisisi sa pagtutuwid sa mga nagawang kamalian. Kasama po ito yung tinatawag na restitution. Kaya minsan nakakapagod magpatawad sa taong sorry. Hingi ng sorry, paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan. Ba, yung mga cheater, may mga cheater ba dyan? O mukhang cheetah lang? O mukhang cheetah? Wala nung mga pogi yung mga dito eh. Di ba yung mga cheater, paulit-ulit na nag-cheat. Sino yung nagre-react? May narinig ko kung tama-tama daw Based on experience ba yan? So, di ba, ang hirap no, na wag ka nang dumukot ng barya, wag mo nang gawin yung mali yan. At minsan nakakapagod din magpatawad, Buti na lang ang Diyos ay hindi tao. Just imagine kung ang Diyos po ay tao, baka hindi na natin naranasan nung pagpapatawad niya. Pero napakahalaga po kasi na mapapatunayan natin ang ating pagsisisi, yung tinatawag na restitution. Sisikapin nating ituwid yung mga nagawang kamalian. Hindi ho pagtatakpan. Tingnan natin, paano itinuwid ni Zacchaeus ang kanyang pagkakamali. Yan, dalawang bagay po makikita natin dito. Sabi dito sa verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus. Diisip ko, paano kaya siya tumayo dito? Tumayo ba siya sa upuan? Tumayo ba siya sa lamesa? Or tumayo lang siya sa kanyang pwesto? Unang-unang pong ginawa niya rito, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Pansinin niyo, yung unang-una pong naging pagbabago sa puso niya, naging generous siya. Kaya yung kanina, connected yung sinabi ni Pastor Radel Bahagi po yun. Resulta po yun ng ating pagsisisi, pagtanggap kay Jesus, yung heart natin na dating maramot, yung dating tikom ang kamay natin, nagkakaroon ng pagbabago. At yung generosity po,
Kasama yan sa epekto ng ating pagtanggap kay Jesus, yung pagsisisi natin, paglapit natin sa Diyos. Sabi niya, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At pangalawa po, dito na pumapasok yung restitution. At kung ako may nadayang sino man, aminado siya eh. May nadaya talaga siya. Isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. For example, ano ba ibig sabihin ng makaapat na beses? Times 4. 20% ba to? 80%. Malaki-laki din. May porsyento. Kumbaga may interest. So alam nyo, meron po sa Exodus 22 tsaka sa Leviticus chapter 6, meron din ganun eh. Pag nandadaya ka, kailangan ibabalik mo, may interest na. Para ng bangko ito eh. Ito'y patunay na dapat talaga ay pag may nagagawa tayong kasalanan, meron ho talaga tayong dapat gawin. Kaya yung minsan pag humihingi ng sorry, tayo pa maangas eh. Nagsusorry na nga yung tao eh. Di ba? Naka-experience ka kang ganyan na gustong-gusto agad, baka pagpatawad ka agad. Nagsusorry na nga yung tao, ay sige, bahala ka dyan, mga ganyan. Pero the thing is, pag talagang ikaw ay tunay na nagsisisi, nais mong magkaroon ng maayos na relasyon muli, gusto mong i-restore yung relationship, meron kang gagawin, yung tinatawag na restitution. At dito, ibabalik niya, makaapat na beses, yung ninakaw niya. Kung nagnakaw siya ng piso, halimbawa lang naman, para mas madali, magkano na ibabalik niya? 4 pesos, mga ganun, ano? So, ganun yung mangyayari kung that is really part. Kaya nga, di ba, nung naging debate pa, di ba, yung sa Diskaya, alam niyo ba yung sa Diskaya? Di ba, yung nakaraan pa, sabi, kailangan ibalik ng mga Diskaya yung mga ninakaw nila, tapos merong isang senator na, bakit pa natin kailangan i-require na ibalik? Para, familiar ba kayo doon? Merong ganun, nagtatanggol, huwag niyo na ibalik. Hindi, that's part. May nagawa kang mali, kailangan ibalik mo kung ano yung ninakaw mo. At ang magandang bagay po sa ating Panginoong Diyos, pag tayo po lumapit sa Kanya, He will not demand us a lot of things. Pero ito po yung ina-assure natin. Meron pong pagbabagong mangyayari sa puso natin. Meron pong, katulad kay Zacchaeus, ano yung nangyari? Nagkaroon ng change heart na dating mahal na mahal ang pera. Ngayon, yung pera niya, willing niya nang ipamigay at ibalik yung mga ninakaw niya. Mga kapamuso, sa pagsisisi natin, ang tunay na pagsisisi, meron pong pagbabagong nangyayari. Parang ganito po, no? So, familiar kayo sa lugar na yan. Sa Binangonan lang yan. Tinatawag na Binangonan Jail, Municipal, Penology, no? So, ano naman ito? Ito naman yung New Bilibid Prison o sa Muntinlupa. Ano pong kaibahan nila? Yung una po, 2 po yung nakukulong dito, no? Unang-una, yung mga hindi pa nasisentensyahan. Pangalawa, yung mga nasentensyahan na pero below 3 years lang. Pagdating naman dito sa New Bilibid Prison, yan na yung mga heinous crime. Yan ay kinukulong. Pagka more than 3 years na, ikukulong na. So, ang usual na understanding natin dyan, kulungan para sila'y maparusahan. Pero kung mapapansin nyo, yung maliit, nakikita nyo yung nasa gitna nito. Yung nasa pintuan. Anong tawag doon? Bureau of Correction. Ang tawag sa mga kulungan ay correctional. Natanong nyo na ba sa sarili nyo, bakit kaya tinawag na correctional ang mga kulungan? Ano ang root word ng correctional? Correct. Ibig sabihin, ang kulungan ay hindi lamang lugar ng kaparusahan. Supposed to be, dapat ang lugar ay lugar din ng rehabilitasyon, restorasyon, para yung mga taong nakukulong dito, paglabas ay magiging law-abiding citizen. Pero hindi ganun ang nangyayari because of the corruption. Kaya mayroong mga tao, labas-pasok na lang sa kulungan eh. 'Di ba? So mga naka-experience na sa kulungan or may mga nagpapatotoo ng mga nagiging Kristiyano mula sa kulungan, 'di ba? May mga droga pa rin sa loob, kung ano-ano pa rin mga kasamaan na nangyayari. So hindi nangyayari yung goal na correctional. Walang correction na nangyayari. Ano po yung point natin dito? Kagaya ng point natin kanina,
about kay Zaccheo, kailangan po itinutuwid natin yung mga nagawang kamalian. Pag tayo yung nagsusorry, tulad ng kulungan na ito, correctional kung tawagin, habang nariyan ka, that is the time for mag-meditate ka na. Isipin mo yung mga nagawa mong mali. Ano yung kailangan mong gawin para hindi ka na maibalik doon? That's the purpose ng kulungan. Tinawag siyang correctional. At ganun din, hindi ho natin kailangan makulong. Pero kailangan ho natin may mangyaring pagtutuwid sa buhay natin. Hindi pwedeng sorry na lang ng sorry palagi. Baka dumating ang panahon. Diba? Aanihin natin lahat ng mga nagawa nating kamalian. Kailangan meron pong pagbabago. God demands change in our lives. Namatay si Jesus para baguhin ang buhay natin, para baguhin ang pagkatao natin, para baguhin ang identity natin. Mula sa isang mapapahamak, ikaw ay anak na ng Diyos. Ikaw ay a man of God na, woman of God na. Ayun na yung pagkatao mo sa harap ng Diyos. Pero paano natin masasabi that we are men of God kung patuloy pa rin tayo namumuhay sa kasalanan? At iyon ang paalala sa atin mamaya ng gagawin natin sa komunyon. Meron bang bahagi ng buhay natin na kailangan ipagpasakop natin sa Diyos? Katulad ni Zacchaeus, pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay ang tunay na pagsisisi. Kung mapapansin nyo, walang sinabi si Zacchaeus, "Sorry Lord." Wala, di ba? Madaling magsabi, "Sorry Lord." Pero ang dinidemand ni Lord, your action. Sinabi ni Lord Jesus Christ sa Luke chapter 6, verse 36, "Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say?" Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Ito yung sinasabi natin. You need to mean it. To win the forgiveness of God. Kaya bilang conclusion po sa ating mga natutunan ngayon, basahin natin. 1, 2, 3, go. Patunayan sa iyong buhay ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus. Pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at pagtutuwid ng kamalian, sa Kanya ay may kapatawaran at pagpapanumbalik ng iyong relasyon sa Diyos at ang mga pagpapalang inilaan niya para sa iyo. Parang basic na lamang ito, no? Pero maganda pong itong paalala sa atin. Kasi parang parang masyadong basic ito. Pero ito paulit-ulit na nangyayari sa atin. How many times that we take God for granted? Ay, mapapatawad naman ako ng Diyos. That's not the right thing to do. God is gracious naman. May mali sa atin kung ganun ang thinking natin. Sabi po dito sa verse 9, "At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito." Napansin nyo? Nirecognize ni Lord Jesus Christ yung pananampalataya ni Zacchaeus. Wala siyang sinabi, "Lord, I believe in you." Pero nakita ni Jesus sa pamamagitan ng gawa ni Zacchaeus ang kanyang pananampalataya. Faith with action. James chapter 2 verse 26. Sa pamamagitan ng gawa ni Zacchaeus, pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sabi dito sa verse 10, "Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." I just wanna end sa story nitong si Ian Manuel. Siya po siya, author po siya, manunula, and advocate for justice reform sa United States of America. Pero bago po siya maging author, na meron siyang sinulat, "My Time Will Come," siya po ay isang convicted criminal. Ilang taon yung namaril sa Tacloban? 14 and 15. Year 1990, it was December, 13 years old siya, tangka niyang magnakaw at binaril niya yung isang babae. Tinamaan, kung di na kakamali sa pagkakaalala sa muka. At naoperahan yung babaeng yun. And meron talaga intention to kill. He was 13 years old back then, noong 1990. At nahuli siya
at siya ay nasentensyahan. Life imprisonment without the possibility of parole. Ibig sabihin, wala siyang, di ba yung parole, di ba yung pansamantalang makakalaya ka muna? Para makikita, nagbago na ba itong taong ito? Sige, good boy naman ito. Dun sa batas nila sa United States, noong 1990, kahit juvenile ka or kahit youth ka, wala ka ng kapag-asa lumabas sa kulungan na ito. Wala kang parol. Walang mangyayari sa'yo. And 18 years, nasa solitary confinement siya. Ibig sabihin, mag-isa lang siya dun sa kulungan. And then lahat po ay nakulong siya ng 26 years. Nakalaya po siya noong year 2016. Dahil po sa isang Kristiyano na tumulong para baguhin yung batas. Kasi nga, kabataan pa naman ito. Parang ngayon, di ba, issue yung nangyaring barilan sa Tacloban. Mamatay na yan, makulong na yan. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, tayong unang-unang dapat na manalangin, hindi para mag-judge. Ang nakikita ko dun sa 14 years old, 15 years old na namaril, hindi isang kabataan na walang pag-asa, kundi isang kabataan na nangangailangan ng Diyos sa buhay nila. At tayo, instead of mag-post tayo sa Facebook, i-judge natin sila, lumuhod tayo, ipanalangin natin yon. Dahil tulad nito, 13 years old, namaril siya para magnakaw. Nagbago ang buhay. Doon sa kulungan, 18 years siya na mag-isa, para hindi siya mabaliw, kasi mag-isa siya eh. Sumusulat siya, gumagawa siya ng art, nung panahon na yon. And eventually, di ba, nung siya po yung nakalaya, dahil meron pong isang si Brian Stevenson, inilaban niya itong taong ito, palayain natin, baguhin natin yung batas. May flow kasi nung panahon na ito, yung United States of America na lang, yung merong batas na yung mga kabataan na nakagawa ng krimen, tulad nito, heinous crime, ay hindi na sila makakalabas, walang parol. Ang United States of America lang, merong ganon. Actually sa USA, hinahalo pa nga yung mga youth eh. Hinahalo nila yung mga youth na nakakagawa ng krimen sa mga matitindi ng kriminal. Just imagine, anong purpose na? Kaya nga tinawag na correctional yan eh. To rehabilitate. At minsan galit na galit tayo kay Kiko. Di ba? May mga, yung kay Kiko hindi si Kiko, Murillo nare-react eh. Kiko Pangilinan. Bagamat agree ako na dapat iamyendahan yung batas. Pero they are still youth. They need guidance. Tulad nito, at sana yung mga kabataan na yon ay still praying na maging tulad sila ni Ian Manuel. Na makilala nila na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pero after a year ano po yung nangyari dito? Ito po yung binaril niya. Si Debbie. That was, I think, year 2017 niya naka-upload. 1991, syempre sa kulungan po, tinawagan ni Ian yung kanyang binaril. After a year, humingi siya ng sorry, kapatawaran. At pinatawad naman siya ng babae. Kaya po nung lumabas na po siya sa kulungan, naging malapit silang magkaibigan. There is restoration. Di ba parang larawan lang po ito ng ating Panginoong Hesus? How many times that we have broken the heart of God? How many times that we have broken the heart of the Lord Jesus Christ? Still, He forgives. Di ba nasa kanta yan? If only I ask, how many times have I broken your heart? Still. At pinatawad niya. At ganun din naman tayo, no? Maging sincero ang paglapit natin sa Diyos. Maging sincero yung paghingi natin ng pagpapatawad sa mga taong nagawa natin ng kamalian. Maging humble enough tayo. At kung meron tayong nagawang kamalian, imbis na maging ma-pride tayo na, ako lang nga nagsusorry. Kailangan natin harapin yung mga consequences. Kailangan natin maranasin yung mga consequences. Yes, pinatawad siya ni Debbie, but it doesn't mean makakalaya ka na sa kulungan. 26 years pa rin siya nakulong. Yes, patatawarin tayo ng Diyos, but it doesn't mean na exempted na tayo sa mga consequences ng mga kasalanan natin. Kung paanong si David pinatawad siya ng Diyos, pero hindi siya exempted sa mga consequences ng mga kasalanan na ginawa niya. Ganon din tayo mga kapamuso. We need to mean what we say to God. Nung sinabi natin kay Lord Jesus Christ, Lord Jesus, I am sorry.
it means talagang tinatanggap natin siya sa buhay natin. It means na talagang tutuwirin na natin yung mga nagawa nating kamalian. It means mabubuhay na tayo para sa Kanya. Tayong lahat ay tumayo. At muli ang paalala natin, as we share yung ating komunyon, mga elements mamaya sa ating pagkain at pag-inom ng mga elementong ito, is a very great time for us to meditate on the grace of God. Alam niyo yung paulit-ulit na sinasabi ni Ian Manuel, sabi niya, I am favored by God. Hindi niya na-deserve na lumaya. Pero sabi niya, I am favored by God. Hindi niya na-deserve na mapatawad nung babaeng binaril niya na meron pa siyang anak nung panahon na yon. Maliliit pa yung anak niya. I think 2 months old pa lang nun. Pero sabi ni Ian Manuel, I am favored by God. We are all favored by God. Sabihin mo, I am favored by God. Yes, let us pray. Lord, maraming salamat o Panginoon. All of us, Lord, alam na yung topic na ito tungkol sa pagsisisi. Pero, you are reminding us this, Panginoon. Dahil minsan nata-take for granted namin kayo, Panginoon. Na minsan nagiging paulit-ulit na lang yung nagagawa naming kasalanan. Paulit-ulit na lang kami after we say sorry, uulit na naman kami, Panginoon. Lord, you are reminding us na nasasaktan po kayo, Panginoon. Kung binabaliwala namin kayo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat kayo po ay hindi tao, kundi kayo ang Diyos na ang inyong biyaya ay walang katapusan, na ang inyong pag-ibig ay walang katapusan, na ang inyong pagpapatawad ay walang katapusan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Panginoon, tulad kami ni Zacchaeus, Panginoon, na marami ding mga karumihan sa aming mga buhay. Kaya ang hamon sa amin, tulad ni Zacchaeus, Panginoon, ang tunay na pagsisisi ay aming isapamuhay sa pamamagitan ng paglapit sa iyo, pagtanggap sa iyo, Panginoong Hesus, at higit sa lahat, Panginoon, pagsisikap na tuwirin ang mga nagawa naming mga kamalian, Panginoon. At ngayong araw na ito, sa pag-alala, Panginoon, ng iyong kamatayan, Panginoong Hesus, mas lalo naming namnamin ang mensahe ng pagsisisi at kapatawaran na aming naranasan sa iyo. Thank you, Lord God, because we are highly favored by you. Thank you, Jesus. Bless us, Lord God. Holy Spirit, speak to us. Speak in our hearts as we meditate on your death and resurrection, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ito ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.